Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 230 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Nag-umpisa na nga ang sagupaan sa pagitan nitong sina Jinyuk at Tara Chen. Do'y makikita nga natin ang mga nababahalang pagmumuka ng mga orc na nabibilang sa Black Hill Tribe sapagkat sadyang kanilang nasisilayang wala ng pag-asa na manalo etong kanilang hepe kontra sa lakas na ipinapamalas nitong si Jinyuk. Maging etong ang binata ay nakadarama na rin ng bagyang pagkainis dahil sadyang hindi nga raw marunong tumanggap ng anumang pagkatalo etong orc na nasa kanyang harapan at walang planong sumuko. Nagbanta na nga etong binata para dito kay Tara Chen na kung magpapatuloy pa siya sa katigasan ng ulo ay tiyak na dito na siya tuluyang mamamatay. Sinagot naman siya nitong nasabing halimaw na ang mga manlalaro nga daw na nagmula sa labas ng tore ay sadyang walang humpay na ginugulo at inaatake ang lugar na kanilang itinuturing na tahanan. Kaya't bilang isang hepe ng kanilang tribo ay wala siyang ibang tungkulin kundi protektahan ang kanyang buong nasasakupan. Maging kapalit man nito ay ang kanyang buhay. Kasabay nga noon ay muli siyang umatake patungo kay Jinyuk, subalit kagaya noong una ay muli lamang siyang madaling pinabagsak nito sa lapag. Kahit eto ngang si Wuliang ay napapaisip sapagkat sadyang kahit anong pahirap na nga ang dinaranas nitong si Tara Chen ay hindi pa rin ito kakikitaan ng anumang pagnanais na sumuko. Gayong malinaw na nga raw sa paningin nilang lahat ng naroroon na siya ay walang pag-asang manalo laban kay Jinyuk. Kasalukuyang patuloy nga itong pinapaulanan ng binata ng sandamakmak na suntok sa kanyang katawan at kombinasyon ng malalakas na sipa sa tagiliran nitong si Tara Chen na siyang tuluyang nagpatalasik dito patungo muli sa lapag. Dagdag na pahayag pa nga nitong binata na wala nga daw sa kanyang orihinal na plano ang nasabing gawain sapagkat tanging ang makuha lamang ang solo ang kanyang pinakapakay sa Black Hill Tribe. Subalit dahil nga sa nakakaaliw na pagkilos na kanilang isinagawa nitong kanyang guro ay nakabuo siya ng isang panibagong ideya at iyon nga ay nakakapanghinayang di umano na hindi pa kinabangan at iwan na lamang etong mga matitigas na ulong orc lalo na't ganito ang kanyang pinakagustong katangian sa lahat. Matapos noon ay ipinakita naman sa atin etong si Faiden na inilalahad na noong sinubukan nga daw niyang alamin ang pinakarason kung bakit hindi pinaslang ang lahat ng mga Sea Dragon sa Zulu Island. Plano nga sana niyang idispatcha ang lahat ng mga ito, subalit labis ang kanyang pagkabigla noong kanyang masilayan na ang mga Sea Dragon ay abala sa pangongolekta ng mga Mana Stone. Para nga sa kanya ay doon lamang niya naunawaan ang tunay na hangarin di umano ng manlalarong si Kang Jinyuk at iyon ay ang sapilitang pagpapatrabaho sa mga nilalang na mula sa tore upang kanilang pagdusahan ang lahat ng kanilang ginawa laban sa sangkatauhan at pagkatapos na sila pakinabangan ay kanila na lamang ang mga ito'y ididispatcha. Tunay nga raw nakahanga-hanga ang taktika nitong ating pangunahing tauhan at iyon ang kanyang pagkakaunawa. Subalit taliwas naman dito ang naiisip nitong dalagang si Teresa. Ang kaniyang naging interaksyon ay ipinagbigay alam nitong dalaga sa kaibigan niyang si Maria na bagyang napapahiya. Paliwanag nga nito na sa totoo lamang ay napakabait nitong si Faiden. Subalit sadyang nagiging sadista at marahas ito pagdating sa mga nilalang na may kaugnayan sa tore. Hindi naman maiwasang makwestiyon nitong si Teresa ang kanyang kaibigan kung bakit sa kabila na alam niya na tila impulsive ang pagkatao nitong si Faiden ay kaniya pa rin itong inilagay bilang kanilang Vice Guildmaster. Paliwanag naman itong si Maria na ang ganong klase ng reaksyon pagdating sa mga halimaw ay masasabi niyang normal lamang para sa mga taong nakaranas ng hindi magandang karanasan. Lalo na't kung susumahin, sa huli ang mga nilalang na naninirahan sa tore ay ang siyang pinakabanta sa buong sangkatauhan. Nagpaalam nga ito kay Teresa at mas minabuting tahakin etong si Faiden upang paalalahanan pagdating sa ganoong mga bagay. Patuloy namang natahimik lamang sa isang tabi etong dalaga, buwat nang matapos na mapasama siya sa grupo nitong si Jinyuk ay naging malinaw nga daw para sa kanya ang lahat. Kabilang na dito ang pagkakaroon ng mga manlalaro ng iba't ibang pananaw pagdating sa mga nilalang na naninirahan sa loob ng tore. Ang iba nga daw ay itinuturing na itong mga kakampi habang ang ilan ay patuloy pa rin pumapaslang ng mga ito nang walang anumang pag-aalinlangan. Subalit para nga sa kanya ay hindi lamang isang pagbuo ng alyansa ang pakikipag-ugnayan sa mga naninirahan sa loob ng tore sapagkat makagagawa nga daw sila ng isang di malilimutang samahan at masayang paglalakbay at iyon ang kanyang pananaw habang may isang individual na palihim na inoobserbahan ang kanyang pagkilos na isinasagawa mula sa di kalayuan. Pagkatapos ay may dalawang ngang manlalaro na ipinakita sa ating nag-uusap hinggil sa isinasagawa nilang raid sa ika-20 palapag ng tore. Ayon pa nga sa lalaking nakasuot ng itim na damit na plano niya nang huminto sa pagiging isang manlalaro.
sapagkat nakatitiyak siyang malaki ang posible nilang kitain sa ngayon. Gayon din para nga sa kaniya ay mas mahalaga ang kanyang buhay kumpara sa paggalugad nitong tore. Hanggang sa ang kanilang interaksyon ay nahinto buwat sa pagsulpot ng mga halimaw mula sa likuran nilang bahagi na talagang nagbigay ng kilabot para sa kanilang dalawa. At etong ang lalaking nakaitim ay tila hindi na matutupad ang kanyang hangarin, buwat ng agaran na siyang pinaslang ng isa sa mga halimaw. Ang komosyong ito ay agad namang umabot sa kaalaman nitong sina Maria na nagmamadaling inatasan ang lahat para lumaban. Ang kasalukuyang nagsasagawa nga ng pagsalakay ay ang mga nabibilang sa Cult of Wraiths na nagnanais na tapusin ang lahat ng mga manlalarong naroroon. Hindi naman makapaniwala etong si Maria na ganoon na lamang kabilis sila mapapalibutan ng mga ito at kasalukuyang nalalagay na sa isang dehadong kalagayan. Ang kanyang naiisip ay agad namang naunawaan nitong si Faiden na aniya ay gagawa siya ng paraan at ninanais na tumakas na etong kanilang guildmaster sa napakamapanganib na sitwasyon. Ngunit kapwa nabigla nga sila noong malakas na nag-atas etong si Teresa para sa kanilang lahat na pansamantalang umatras muna, buwat ng plano niyang gumawa ng isang malakas na pag-atake habang isinasaad na siya muna ang bahala sa kanilang depensa, kasabay ng tuluyan niyang pagpapakawala ng kanyang pag-atake patungo sa direksyon nitong pulutong ng napakaraming halimaw. Samantalang kapwa naman sa mga oras na iyon ay ipinakitang muli sa atin etong si Tara Chen na naguguluhan sa mga nangyayari habang bumabangon sa isang higaan. Makaraan nito ay may isang boses ang tumawag sa kanyang atensyon na isinasaad na nabalitaan nga raw niya na lumaban ito sa kanilang tinatawag na bossing at nauunawaan niya kung ano ang pakiramdam niya buwat na lumaban din siya ng buong dangal at may husay. Ito nga ay si Kalakal na tumatayong hepe ng Frostblade Tribe. Naguguluhan nga etong si Tara Chen sa pahayag na kanyang narinig. Gayon din na question etong si Kalakal kung papaano niya nakuhang magtiwala sa isang individual na nagmula sa labas ng tore. Bagyang ang napabuntong hininga etong tumatayong hepe ng Frostblade Tribe lalo na't hindi nga daw sila naiiba sa isa't isa. Gayunpaman, mas minabuti nga nitong siya mismo ang mag-obserba sa kanyang sarili upang mas maunawaan ang lahat. Kasalukuyan nga doong naghahanda ng iba't ibang putahe etong ating pangunahing tauhan habang pinagsasabihan itong isa sa mga miyembro ng Black Hill Tribe na huwag masyadong masiba, lalo na't hindi pa nakakakain ang lahat. Nilapitan nga siya nitong naguguluhang si Tara Chen at diretsahang natanong etong binata kung bakit niya ito isinasagawa, lalo na't malinaw para sa mga manlalaro na siya ay kaniyang kalaban. Kahit ano ang kaniyang rason upang sila ay hainan ng ganitong klase ng piging. Napangiti nga lamang sa naturang katanungan etong si Jinyuk at isinaad na huwag na nga raw masyadong mag-isip pa ng rason etong si Tara Chen buwat ng ito ang kanyang paraan ng pasasalamat matapos na siya ang kanilang maging bagong bossing. Ayaw nga daw niyang magutuman etong kanyang mga subordinates kasabay ng pag-aabot para dito sa hepe ng mga orc ng pagkain. Naguguluhan man ay mas minabuti nga nitong si Tara Chen na tanggapin ang pagkain para sa kaniya habang iniisip kung kailan pa nga daw ba siya huling beses nakatanggap ng masarap na putahe habang ginagampanan ang pagiging hepe ng kanilang tribo. Pagkagat nga niya dito ay agad siyang natanong nitong si Jinyuk kung ano ang masasabi niya sa kanyang luto, na sinagot naman nitong orc na ito nga raw ang masasabi niyang pinakamasarap na pagkain na kaniyang natikman sa buong buhay. At ang positibo nga nitong komento ay labis na ikinatuwang marinig nitong binata. Habang sa kinaroroonan nga nitong grupo ni na Teresa ay taliwas sa kasiyahan ang nadarama nitong si Faiden na patuloy na nakikipaglaban at pinapaslang ang lahat ng mga halimaw na nasa kaniyang paligid at labis na napupuno ng matinding pagkamuhi para sa mga ito mga master.